Ay, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw-araw ng pagpapala. Hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Ako po si Pastor Charlie Dagutanan from GCSGO Camarin Family. Ang maghatid sa inyo ng pagpapala ng Diyos. Walang iba kundi ang kanyang salita. So bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you this moment, Lord God, sa aming pag-aaral ng salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. We entrust into your hands, Lord, ang buong araw na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo rin po lahat ng mga nakatune in sa broadcast na ito. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. Tunay nga po, ang ating Panginoon ay Diyos ng pagpapala. At ang kanyang salita ay tunay ito'y pagpapala para sa atin. Ngayong oras na ito, nais ko pong ibahagi patungkol po sa dakilang pag-ibig ng Diyos, the greatest love of God. At ang ating foundation verse ay yung aking paboritong verse sa Bible. So one of my favorite verse in the Bible is John 3:16, the sweetest verse in the Bible, the heart of the Bible. So walang iba po kundi ang John 3:16. So sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo, upang sa kanya'y sumampalataya, ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ating Diyos ay Diyos na puno ng pag-ibig. Nag-aapoy ang kanyang puso para sa ating lahat. Mahal na mahal niya tayong lahat. Take note sa aking maiksing introduction, God's love for us is unique. It is so big and powerful. And also, God's love for us is unfathomable. That means, hindi malirip o hindi maarok. Purihin ng Diyos. So, yan po ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Hindi malirip, hindi maarok. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Ang sabi po ng Bible, 1 John chapter 4 verse 8, He who does not love does not know God. Why? For God is love. So our God is a God of love. Amen? At napakasarap po na tayong lahat ng mga tao sa buong mundong ito ay nababalutan ng pag-ibig ng Diyos. Napakasarap maranasan kung mabuhay sa mundong ito na tayo ay nababalutan ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig nito ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Amen? So we know that the whole wonderful plan of salvation begins with the love of God. Yan po ang katotohanan. Amen? Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, inuulit ko po, sabi sa 1 John 4:8, sa Tagalog sabi ron, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Wow, napakasarap ng ating Panginoon. Napakatamis ng pag-ibig ng Diyos about sa atin at napakasarap mabuhay sa mundong ito na tayo po ay nababalutan ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Ang mahirap mabuhay sa mundong ito pagka ikaw ay laging napapagalitan. Amen? So, wala yung pagmamahal. Ang masarap mabuhay, yung tayo po ay talagang nababalutan ng pagmamahal. At yan ay masusumpungan po natin sa ating Panginoon. Okay. So, sa ating foundation verse sa John 3:16, ay nais ko pong bigyan ng emphasis ang bawat salita patungkol sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. So, nais ko pong ito'y i-word by word. So, ang tanong, why the love of God is greatest? Amen? So, the love of God is greatest. Why? Because God's love is universal. Amen? So, take note the word, for God so loved the world. So, yung salitang word, ibig sabihin po niyan ay lahat ng tao sa buong daigdig na ito ay mahal ng Diyos. So God's love is universal.
That's why kaya greatest pa ang pag-ibig ng Diyos because ang pag-ibig ng Diyos is universal. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundong ito ay mahal ng Diyos. Dalawa lamang po ang hindi mahal ng Diyos. Ano po yon? Number 1, si Satanas, ang ating kaaway. Amen? Pangalawa na hindi mahal ng Diyos ay kasalanan. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Pero lahat ng tao sa mundong ito ay mahal ng Diyos. Maging sino ka man, nais ng Diyos ipadama ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Amen? Our God is no respecter of person. Hindi siya nagtatangi ng tao. Hindi kagaya ng tao. Pag alam niyang ito'y mapapakinabangan niya, yun ang mamahalin niya. Okay? Pero ang Diyos natin, maging sino ka man ay mamahalin ka ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. At yan ang nais ng Diyos ipadama sa bawat sa atin. Amen? So yun po yung nilalaman ng John 3:16. Ang John 3:16 ay napakayaman. Puno ng pagpapala. That's why yan po yung aking paboritong verse. Amen? Purihin ang Panginoon. So bibilisan ko lang po, pangalawa. Why the love of God is greatest? Because second is God's love is unselfish. Amen? Unselfish and sacrificial and incomparable. Amen? So, take note the word, He gave His only begotten Son. So, pangalawang word may kita natin dito, He gave His only begotten Son. That's why our God is unselfish. One of the characteristic of God is a giver. Amen? Kanina, siya ay Diyos ng pag-ibig. Yan ang katangian ng Panginoon. Ngayon, siya naman po ay Diyos ng mapagbigay. Amen? So, He gave His only begotten Son for you and me, for us. Para hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. So malinaw po, ang ating Panginoon ay unselfish. Halimbawa, mayroon kang mamahaling cellphone, kaya mo bang ibigay? Binili mo ng 90,000. Pero ang Diyos po natin, kaisa-isang anak niya, binigay niya para sa iyo, para sa akin. Why? Because He loves us. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Ayaw na tayo mapunta sa impyerno. Amen? And also, it is sacrificial. Bakit? Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Napako ang kanyang kamay. Ang kanyang dalawang kamay na malaking pako, pinutungan ng kanyang ulo ng korona ng tinik. Inulos yung kanyang tagiliran. Sinapak, sinampal. Sinacrifice niya ang buhay niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Why? Because He loves us so much. Amen? Yan ang ating Panginoon. And also is incomparable. Hindi kaya ito tumbasan. Hindi pwedeng ikumpara ang pag-ibig ng Diyos. Kaisa-isang anak niya mismo, binigay niya para sa atin. Mahirap gawin yon. Kung halimbawa mayroon ako isang anak, ibibigay ko sa mga salarin. Masakit sa kalooban ko yun. Pero ang ating Panginoon, matindi ang kanyang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen? So take note the word unselfish. Unselfish means putting general good or the needs or interest of other first. Yun po ang ibig sabihin ng salitang unselfish. So isa sa makatangian ng ating Panginoon ay giver. Mayroon niyang kasabihan tayo, you can give without loving, but you cannot love without giving. That's true. So ang ating Diyos ay hindi siya selfish. Why? Binigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. 1 John 3:16. Sabihin po natin, we understand what love is when we realize that Christ gave His life for us. That means we must give our lives for others believers, for other believers. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Amen? So dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Hallelujah.
So, ibig sabihin, kung natanggap na natin yung pag-ibig ng Diyos, so we need to spread also the love of God sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kagaya ng iyong lingkod, dahagip po ako sa impapawid. Pamagitan ng ating Bishop Jonathan Sebastian, that's historical in my life. Hindi ko po yun makakalimutan. Even though nasa langit na po si Bishop Jonathan ngayon, pero narito ang prutas niya ng kanyang pagbiministeryo dito sa lupa. Ako po ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang programang Laging Tagumpay, year 1987, September 20. Hindi ko po yun makakalimutan. Amen? Salamat sa buhay ni Bishop Jonathan nung siya'y buhay pa. In-spread niya yung pag-ibig ng Diyos at ako po ay naging prutas ng kanyang programa ng Laging Tagumpay. Wow! Amen? Kaya nung siya'y humarap sa Panginoon sa langit, sumaludo ang Diyos sa kanya at sinabi, well done, my good and faithful servant. Amen. Okay, third, why the love of God is greatest? Because third, God's love is saving love or preserving. Amen. Preserving means to keep safe from harm or destruction. Amen. And also, to keep alive. That's the word, that's the meaning of the word preserving. Saving means, save means, ligtas o walang panganib. Kaya ang pag-ibig ng Diyos nagliligtas. Why? Because very clear po yung ating keyword. Pangatlong keyword natin sa John 3:16. That whosoever believeth in Him should not perish. Amen? So take note the word should not perish. So ibig sabihin, the love of God, ang pag-ibig ng Diyos, is a saving love. Preserving love. Amen? So sabi ko kanina, preserving, that means to keep safe from harm or destruction. So hindi na po tayo mapupunta sa impyerno, hindi na tayo mawawasak sa impyerno if we embrace the love of God, if we receive the love of God, if we believe na mahal tayo ng Diyos. Amen. So that's the fourth, yan po yung pang-apat po na points natin. Okay? So, lastly, tapos na po ako. Why the love of God is greatest? Fourth, because God's love is eternal. So take note the word, but have eternal life. Yun po yung panghuling word sa ating foundation verse ng John 3:16. Amen? So, but have eternal life. Amen. So, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Amen. John 5:24, the Bible says, most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Pakatandaan ninyo, sabi ng Panginoong Hesus, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin na may buhay na walang hanggan, hindi na siya hatulan sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Wow, purihin ng Diyos. Yan po ang puso ng Biblia. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. So, the greatest love of God. Bakit? Greatest ang pag-ibig sa ating Panginoon, sa ating maikling pagsusummarize. Number one, because God's love is universal. The second, God's love is unselfish. Amen? Sacrificial and incomparable. Wow. The third, God's love is ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo ay saving. God's love is saving love or preserving love. And lastly, God's love is eternal. Amen? Anong challenge natin dito sa ating pagtatapos? How to experience the greatest love of God
sa buhay natin? Very simple lang, dalawa lang. Number 1, we must repent all of our sins and we must believe that God loves us so much. Kailangan magsisi tayo sa ating mga unbelief, sa ating mga kasalanan at maniwala tayo na mahal tayo ng Diyos. The second, we must accept the source of genuine love, no other than Jesus Christ. Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Take note sa ating conclusion verse, Romans 5:8, God demonstrate His love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Amen? Purihin ng Diyos. Ganyan po ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Namatay siya para sa iyo, para sa akin. So, anong dapat natin gawin? Tanggapin natin ang source ng genuine love. Kung sa oras na ito, sa palagay mo, pakiramdam mo, walang nagmamahal sa iyo, yun po ay bulong lang ni Satanas. Pakatandaan mo kapatid, sino ka man ngayon, maaaring kayo may problema, at pakiramdam mo parang galit ang mundo sa iyo, tandaan mo, may Diyos na nagmamahal sa iyo. I will never leave you nor forsake you. Ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ano lang kailangan natin? Maniwala tayo, mahal tayo ng Diyos, accept Him as our Lord and personal Savior. The source of genuine love, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nalangin tayo sa mandali. Tas lang po natin ating kamay, sundan natin ang maiksing panalangin nito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus. Tunay mahal mo ako, Panginoon. Naniniwala po ako, mahal mo ako, at humingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Sulat niyo aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Kung na lang po manalangin, Lord, pagpalain niyo po lahat ng mga nakinig niyong salita. Sa oras na ito, mga tumanggap sa iyo, pagpalain mo silang lahat sa pangalan ni Hesus. Puhin niyo rin po ang may karamdaman, pagalingin mo silang lahat. In Jesus' name. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. So God bless everyone. Bye-bye.